Good day mga kabaro. So welcome to my YouTube channel, Ilmaring ng Vlog. So mga tagal-tagal din akong nagkapag-vlog tungkol sa ECDIS, no? Tutorial. So ngayon lang ako nakapag-vlog ulit kasi medyo busy sa trabaho. So iba na kasi yung posisyon natin, kaya medyo busy na. So ngayon ang ituturo ko sa inyo is tungkol sa voids calculation tsaka route monitoring. So magka-partner itong dalawa talaga lagi, kasi hindi ka makapagkuha ng information dito kung wala tong route monitoring, no? So ngayon palalabasin muna natin kung saan to. Example, hindi pa ito nakalabas, so kukunin mo lang ito dito sa route monitoring. So yung route monitoring, pag hindi mo nakikita ito, so punta ka lang dito sa menu, tapos route monitoring, lalabas na yun. Yan. So ngayon balik na tayo dito sa voids calculation tsaka route monitoring. So ngayon ang example ko sa inyo is itong voids calculation. So ngayon sa route monitoring, example, nag-load ka na ng ruta. So ito na yun, ito na yung ruta na ni-load. So hindi ko na lang buray, no, baka kasi hindi ko maibalik yung ruta, kasi maibalik naman natin, kaso wag na lang, no, example na lang ito. So route, example, may gusto kang ruta, nandito lang naman yung mga ruta, i-click mo lang yan kung ano yung biyahe nyo. So pagkatapos is kung may ruta ka na, itong waypoint 16, so ito yung next waypoint. Lagi mo yang i-auto, kasi minsan pag nakadaan ka ng waypoint, pag dumaan ka sa waypoint tapos hindi mo na pag may waypoint tapos hindi mo na daanan, malayo ka kasi nag-alter course ng maaga, ito hindi ito magbabago. So lagi mo itong, bago ka kumuha ng distance, lagi mong i-auto select, no? Kasi example, nandito ka pa sa number 5, 15, 16 yun, 15. So mag-iiba na yung distance mo, ano, may iba na rin yung ETA mo. Tingnan mo yung average speeds mo is 33 na. So mali na ngayon, may error na ngayon, kasi hindi mo na ito nabago, eh. So ang gagawin mo lang is click mo lang ito, tapos auto. Yan, auto select, kasi ang way 16 is ito yung next waypoint mo. Yan, sample ito. Yan yung waypoint 16. So ang ibig sabihin nito, to waypoint 16 is 49, hindi pala, from waypoint 6, from your ship, from the ship hanggang sa waypoint 23 is, yung waypoint 23 namin is yung distant waypoint, yun yung pilot station. So lagi yung naka sa pilot station. Ayan, example, tingnan natin yung waypoint 23. Yan, pilot station, pilot to pilot, kasi yung distance natin lagi, pag underway, kasi doon nagbabase ng ETA. So ngayon is galing sa barko ko from waypoint 23, which is the pilot station, is 491.6. ito namang to waypoint 16, no, yung next waypoint mo is, ibig sabihin is waypoint 16. Yan, hindi mo makikita kung ilang distance lang yung from ship to waypoint 16, hindi mo makikita. Ang makikita mo dito is yung distance mo papuntang pilot station. So paano mo magawa yon pag gusto mong kukunin yung next waypoint na distance? So dito na tayo sa distance. Yan, ito yung so dito muna tayo, bago tayo lumipat sa distance, ito muna yung schedule, ano yung mga function nito. Example, itong gusto mo ng average speed, so itatype mo lang dito sa ETA. Example, gusto mo ng 1600 yung padatingin yung ETA nyo, yan, okay mo lang. So example 16, magbabago na yung average speed nya, so balik tayo sa 15, kasi ito yung ETA namin. Yan, so nagbabago 14.8. So kung example, gusto mo naman na malaman yung ETA mo, so yung
example, yung speed nyo is gusto mong mag-speed ng 17 knots. So anong ETA ka makakarating doon sa destination mo? Dito sa waypoint 23, yung destination namin is Hong Kong. So anong oras ka makarating sa Hong Kong? Dito ka rin sa speed na gusto mo. Dito ka rin sa average speed. I-type mo lang yung gusto mong speed, example 17. Yan, makakarating ka ng alas 10 ng May 3, no, 10:37. Yan lang para paggamit ng Boyd's calculation. Hindi ka na mag-compute manually. So dito ka na kung may ECDIS kayo. So ang model pala ng ECDIS namin is GRC 9201. So ngayon ibalik ko na lang dito sa ETA namin na 1500, no, 1500. Yan. So ito ang purpose, no, paano gamitin itong Boyd's calculation dito sa so lagi mo itong i-auto bago ka kumuha ng distance, kasi minsan nagbabago. Hindi ito nagbabago kasi pag may waypoint tas hindi ka nakadaan, hindi ito magbabago. Malaman mo na lang kasi palaki yung average speed mo. Yun ang yun ang purpose nun pag hindi mo na bago. So ngayon lipat tayo sa distance. So ngayon dito ka mag-compute. So kita mo itong kulay green, ito yung nagko-compute ng distance from 0 to 30. So yung 30 is birth na namin to. Kung gusto mo ng pilot station is kung naano mo kanina 23. Yan, 23. Tapos gusto mo ng waypoint 16, which is ito. Hindi ka yan 16, waypoint 16. So makikita mo yung distance mo from waypoint 16 to pilot station is 369 na lang. Pero kung gusto mo galing sa barko mo papuntang pilot station, so dito ka sa ship's position. From ship's position, yan, lagay mo lang sa 16. Yan, kasi kaya waypoint 16 kasi nasa waypoint 16 ka banda, di ba? Kung saan yung malapit. Example, lagay mo sa 0. Doon yung 0 sa birth, di ba? So kung ano yung next waypoint mo, doon ka magbabase. Yan, waypoint 16. So kung ito yung nagko-compute yung kulay green, kung nakikita mo. Yan, nagko-compute yan ng distance papuntang pilot station. Ilan na lang? So 490. Balik natin 490, di ba? Parehas. Kasi galing itong measurement na ito galing sa barko mo papuntang pilot station. Kaya sa waypoint. So itong pick and route, di ko pa nasubukan ito, no. So lagi kong ginagamit itong waypoint to waypoint or ship's position to waypoint. So ang waypoint to waypoint, example, may gusto kang sukatin, waypoint 16 next natin. Tapos 17. Yan, malalaman mo kung ano yung distance doon. So i-confirm natin kung parehas. Waypoint 16, waypoint 16 to waypoint 17. Yan, waypoint 17, makikita mo. Yan, waypoint 17. So ang distance is 154. So ang distance kung nakikita mo 154 din, di ba? 154 parehas, di ba? So ganyan ang paggamit ng Boyd's calculation, no? Lagi itong mag-pair, no, ng dalawa. So I think naintindihan nyo na siguro yung ibig kong sabihin about dito sa Boyd's calculation. So yun lang muna at maraming salamat sa panonood. Sana i-subscribe nyo akong channel, Il Marino Vlog, para sa susunod kong mga tutorial about dito sa English. Bye bye!